Magandang araw sa iyo, batang masipag. Bagong aralin, bagong kaalamang matutuklas. Ating talakayin ang paglaganap at pagkaturuan ng Islam sa Pilipinas, ang relihiyon ng mga kapatid nating Muslim kung saan sila ay matapat. Paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na natatalakay ang paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin ang mga pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, kailan nagsimula ang pagtatatag ng Islam sa Sulu? Pangalawa, siya ang nagpalaganap ng Islam sa Maguindanao at Lanao. Pangatlo, alin sa mga salitang Arabi ang mula sa angkan ng propetang Muhammad? Pang-apat, siya ay dumating sa Sulu mula sa Sumatra noong 1370. At panglima, pamalaang itinatag ni Sharif ul Hashim sa Sulu. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, unawaing mabuti ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Gamiting clue ang mga larawan at ginulong titik upang matukoy ang tamang sagot. Una, ito ang ikinabubuhay ng ating mga ninuno na nagsimula bago matapos ang panahon ng Bagong Bato. Pangalawa, ito ang pagsusunog ng mga ligaw na damo upang ihanda ang lupa para matamnan muli. Pangatlo, tawag sa ikinabubuhay ng ating mga ninuno upang makahuli ng mailap na hayop sa kagubatan. Pang-apat, ginagawa itong alahas at palamuti para sa mga kababaihan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Ang paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ang batayan ng Islam sa Sulu ay nagsimula sa huling bahagi ng ika-13 taon ng mga mangalakal na sina Tuan Masya Ika at Tuan Magbalu na nagmula sa Malay Peninsula. Dumating sila sa Sulu at nakipagkalakalan. Ang mga mangangalakal na ito ay nakapag-asawa at sa kalaunan ay nagtatag ng pundasyon ng Islam sa Sulu. Ayon sa kasaysayan, dumating si Sharif Karim ul Makdum sa Sulu noong 1380. Isang salitang Arabi ang titulong Sharif na nangangahulugang mula sa angkan ng propetang Muhammad. Ang kauna-unahang moske sa Tubig Indangan sa pulo ng Simunol sa Tawi-Tawi ay ipinagawa ni Makdum. Sumunod na dumating sa Sulu si Raha Maginda mula sa Sumatra noong 1370.
Siya ang nagpatuloy ng pagpapalaganap ng Islam. Nakapagtatag siya ng dinastiyang Muslim sa bansa. Noong 1450, dumating sa Sulu si Sharif ul-Hashim Abu Bakar. Tinanggap siya ni Raha Maginda. Naging pinuno rin siya ng mapangasawa niya si Paramisuli, ang anak ni Raha Maginda. Nang pumanaw si Baginda, si Sharif ul-Hashim naman ang nagpalaganap ng Islam. Itinatag niya ang tinatawag na pamalaang sultanato sa Sulu. Siya ang kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Mula sa Sulu, nagpatuloy ang paglaganap ng Islam sa Maguindanao at Lanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan noong 1475. Pinakasalan niya si Putri Tunina na isang prinsesa at itinatag ang sultanato sa Maguindanao. Mga katuruan ng Islam. Sa paglaganap ng relihiyong Islam sa Sulu, nadala ng mga misyonero at mga ngalakal na Muslim sa Malaysia, natutuhan ng mga Pilipino ang 5 haligi ng Islam. Ang 5 haligi ng Islam. Una, Shahada, o ang pagpapahayag ng paniniwalang walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah. Pangalawa, ang salat o pagdarasal na 5 ulit sa isang araw. Pangatlo, ang sakat o pagbibigay ng tulong na pananalapi para sa mga mahirap na kapatid na Muslim. Pang-apat ay ang saam o pag-aayuno tuwing panahon ng Ramadan. Pang-5, ang Hajj o paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca. Pagkakaroon ng iisang Diyos. Allah ang tawag ng mga Muslim sa Diyos. Naniniwala sila na si Allah ang itinuturing na Diyos ng mga Kristiyano at Hudyo. Si Allah rin ang gumagawa ng lahat ng bagay at buhay sa hinaharap. Naniniwala rin ang mga Muslim na alam ni Allah ang lahat ng mga nangyayari sa mundo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Siya ang husga sa mga tao sa araw ng paghuhukom. Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Mababasa dito ang mga katangian at kapangyarihan ni Allah. Malalaman din dito ang tungkol sa relasyon ng tao at kay Allah. Nakasalalay din ang pamumuhay ng mga Muslim sa Quran. Isinasaad dito ang mga pamantayang moral na dapat sundin ng bawat tao at ng lipunan. Gayon din ang lahat ng mga aral, batas at ng mga ipinagbabawal na nakasaad sa Quran ay narapat sundin ng lahat ng Muslim sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Mga propeta. Si Allah ay nag-atas ng mga propeta na maghahayag ng kanyang mensahe na magsisilbing gabay ng mga tao sa kanilang pamumuhay. Tungkulin ng mga propeta na magturo sa mga tao ng mga totoong kaisipan tungkol sa kanya. Itinuturo din nila sa mga tao ang tamang paraan ng pagsamba. Tinataglay ng mga propeta ang katangiang pisikal ng mga karaniwang tao, maliban sa pag-uugali, sapagkat sila ay mga tao rin. Hindi nila itinuturo sa mga tao na dapat silang sambahin sapagkat ang turo ni Allah ay si Allah lamang ang nag-iisang Diyos. Ang propeta ay tinatawag ding nabi o rasul na nangangahulugang mensahero. Para sa kanila, dapat taglagin ng isang propeta ang 4 na katangian. Sidik o katotohanan, amana o katapatan, tablig o tagapaghatid at patana o katalinuhan. Muhammad. Si Muhammad ang pinakakilalang propetang Muslim. Lumaking mabuting tao si Muhammad kahit siya ay naulila ng maaga. Ipinamalas niya sa mga tao ang kanyang kabutihang loob sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sinusuri niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Marami din siyang mga tanong tungkol sa tao na nais niyang mahanapan ng sagot. Minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang magagandang katangian bilang isang tao. Mga anghel ng Diyos. Espiritual na nilalang ang mga anghel. Ito ang isa sa mga itinuro sa kanila ni Muhammad. Ipinagbawal din ni Muhammad ang pagsamba ng mga tao sa mga anghel. Pinili lamang ng Diyos ang mga anghel upang sumunod sa kanyang ipinag-uutos.
Ayon kay Muhammad, ang mga tao ay napaliligiran ng mga anghel sa lahat ng oras. Lahat ng ginagawa ng bawat tao ay tinitingnan at pinagmamasdan ng mga anghel sapagkat ito ang gagamitin sa kanila sa oras ng paghuhukom kapag humarap na ang mga tao sa Diyos. Kadar, naniniwala ang mga Muslim na alam ni Allah ang lahat ng nangyayari at mangyayari sa hinaharap. Tinatawag na kadar ang paniniwalang ito. Para sa mga Muslim, may dahilan at para sa kabutihan ng tao ang lahat ng ginagawa ni Allah. Tungkulin ng lahat na magtiwala sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kagustuhan. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, muli mong isalaysay ang mga pangyayari sa aralin upang maliwanag mong maipahayag ang iyong natuklasan sa kasaysayan. Punan ng sagot ang timeline ng mga pangyayari sa paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, isulat sa diagram ang 5 haligi ng Islam at ang kahulugan ng bawat isa. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Para mas matandaan ang ating tinalakay, tandaan lang ang salitang Islam. Sa Islam, ito ay isang relihiyong dinala sa sulo ng mga mangangalakal at misyonaryong Muslim mula sa Malay Peninsula na pinangunahan ni Tuan Masyaika at Tuan Magbalo noong huling bahagi ng ika-13 taon. Sultanato. Ito ay ang uri ng pamahalaan na maituturing na mahalagang impluensya ng Islam sa kultura ng mga sinaunang Pilipino. 5 haligi ng Islam. Ang Shahada, Salat, Zakat, Saam at Hajj ay naglalahad ng tungkulin ng mga Muslim sa pananampalataya. Allah. Siya ang nag-iisang Diyos ng mga Muslim. Ang kanyang katangian at kapangyarihan ay nakalahad sa banal na aklat ng mga Muslim na tinatawag na Quran. Muslim. Ito ang katawagan sa taong kabilang sa relihiyong Islam. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.